welcome to another episode of Pretty Petty the Podcast. And once again, I'm your Tito Alvin, and in this podcast, pag-uusapan natin ang mga trending topics, latest issues, and everything pretty and petty. Kung bago ka dito, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and don't forget to click on that notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, please go ahead and follow our podcast sa Spotify by going back to the main page, then click nyo yung follow button. Now, since nandiyan na rin kayo sa Spotify, pakirita rin kami ng 5-star rating. Ngayon, matagal tayong nawala, mga friends, no? Siguro mga 3 weeks tayong hindi nakapag-post. Ang huli kong post ay, if I'm not mistaken, yung Squid Game pa. The past few weeks, medyo nakaranas tayo ng artist block. Alam niyo, yung parang kung, yung mga creatives dyan, alam niyo yung mga sinasabi ko na parang wala kang maisip na magandang gawin. for the lack of the better term, parang wala kang creative juices going on in your brain right now. Meron din akong konting conflict sa mga schedules. So aka, the past 3 weeks, medyo tinamad ang tita nyo. Medyo tinamad tayo ng konti na ng very, very light. So kung tutusin, ang daming mga naging issues in the past regarding politics, current events, in my personal life. Maraming mga nangyari, pero sa sobrang dami, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Hindi ko alam kung anong itatopic ko sa podcast. So, ayun, nagkaroon tayo ng artist block, pero here we are. So, unti-unti tayong babalik sa ating, hopefully, ay weekly upload. Sorry na, Diyos ko naman, wag na kayong magalit. Okay? Weekly nating pag-upload, no? So, hopefully, masundan natin yung schedule na yan. So, ano nga ba ang pag-uusapan natin for today's episode? Okay, for this week, ano yung topic natin? So, kung avid listener kayo ng podcast or kung nanonood kayo sa YouTube channel natin, so you'll know na kakalipat lang namin dito sa bago naming condo. And within the past few months of living here sa condo, we grew fond of the community cats o yung mga pusa dito sa condo. So, itong mga community cats na to, some people might call them stray, okay? In Tagalog, puspin, okay? Pero dito we call them community cats. Okay, ayan. So, similar to other condo developments in other places, no? Merong mga resident volunteers that takes care, na nag-aalaga sa mga pusang to, no? And sila yung nagpapakain, sila yung nag-a-administer ng vaccine, sila yung nagpapakapon, dinadala sa vet kapag may mga sugat o may mga sakit. So, ang primary goal ng mga volunteers na to is to create a safe space for the cats while promoting cohabitation with the residents kung sa condo kayo nakatira, no? So, cohabitation between the residents and these cats. So, ngayon, ano ang issue? Ano ang problema? Unfortunately, hindi naman lahat ng residente ay mahilig sa mga pusa. Maraming may ayaw sa mga pusa, no? And some of these condo places will do the extreme measures to get rid of these cats para tanggalin ang mga pusang ito. May mga news na lumalabas sa Facebook, may mga post na nagiging viral sa Facebook, wherein yung mga residente ay hinuhuli daw itong mga pusang ito para iligaw sa ibang lugar. May mga reports din na dinadala daw ito ng barangay sa pound, and alam naman natin na hindi naman safe ang mga pusa or mga hayop sa mga city pounds, no? Ngayon, hindi na ako lalayo. Ba't pa ako lalayo? No. Dito mismo sa aming community, sa aming condo, we have a case of 4 missing cats. Ang hunch, ako personally, ang hunch ko, and I guess some people will have the same hunch as well, na itong mga 4 na nawawalang pusang to ay iniligaw or deliberately inalis dito sa community. So, naku, Tito Alvin ha, medyo mainit yung accusation mo, no? Paano mo naman nasabi na niligaw tong mga pusang to? Okay, sige, listen to this. Okay, kayo na lang mag-judge kung niligaw ba o hindi. We have a cat here, isa sa mga resident cats dito. Ang pangalan niya ay FC.
FC kasi feeling close. Huwag natin pag-usapan yung etymology ng pangalan niya. Basta pangalan niya ay FC. So, on one feeding schedule, hindi present itong si FC. Nawawala. Hindi siya present. Absent ang lola mo. Lolo mo. Kasi lalaki to eh. So, baka ang akala ng mga resident na nagpapakain ay baka nagliliwaliw lang or nagpapahinga lang somewhere. So, deadma lang. Madaling araw to yung mga 1 a.m. siguro. Tapos, same day, no, nung napansin, kasi madaling araw nga. So, after a few hours, may nag-text, may isang volunteer na naka-receive ng text na nagsasabi na may nakita silang isang community cat sa isang fast food chain na 2 kilometers away from our condo. Okay, napansin daw niya yung suot na collar, same nung collar, napansin daw nung nakakita na yung collar, ando yung pangalan ng condo namin. So, pinuntahan kagad nung volunteer dun yung, sa fast food chain na to, and lo and behold, ang pusang nakita nila ay si FC. Would you imagine na absent siya nung madaling araw na feeding schedule, tapos same day makikita siya sa isang fast food restaurant 2 kilometers away. At ang sabi ng volunteer nung nakita niya yung pusa, medyo takot and pipilay-pilay yung pusa. So, ang weird naman na madaling araw magliliwaliw yung pusa from our condo kung saan safe siya. Maglalakad siya 2 kilometers away, tapos iika-ika na siya or takot na takot siya. So, to end the long story short, nakabalik naman yung pusa dito, si FC, nakabalik naman siya. So, as we speak, no, andito siya sa condo. And nagbabantay ng mga grounds. However, it's not the same case doon sa 4 na cats that are still missing up until now. So, itong 4 na to ay si Abner, si Pia, si Darcy, tsaka si Carrots. Carrot. Ayan. Up until now, nawawala pa rin yung 4 na to. Pero ito ka. Siguro a couple of weeks ago, meron kaming na-receive na message or one of the volunteers received a message from another person claiming that they saw Abner sa isang village. Same kulay ni Abner and they think that they're wearing or yung nakita na rin pusa, feeling nila yung collar ay same nung sa collar ng mga community cats namin. Hindi na lang daw nila nalapitan kasi medyo mailap. Take note ito yung clincher. Itong village na to kung saan nakita si Abner ay 9 kilometers away from where we live. So, yung volunteers, no, nag-set up sila ng parang rescue mission. Pinuntahan nila yung village para i-try hanapin si Abner. Unfortunately, hindi nila nakita. No, walang sighting. Siguro nagtatago na or di ko alam. Pero ito yung medyo dubious or medyo kakaiba sa storyang to. Within that village, may isang maliit na veterinary clinic. So, nagbaka sakali yung mga volunteers na naghanap kay Abner, nagbaka sakali silang puntahan yung clinic na yon to check baka may nag-deposit ng pusa or baka may nagdala ng pusang nawawala. So, pinakita yung pictures nung 4 ni Abner, Darcy, Pia, and ni Carrot dun sa staff nung clinic. And the staff of that clinic confirmed na yung isa sa mga nawawalang pusa ay dinala doon ng isang concerned citizen kasi puro sugat daw ang muka or sa katawan. Basta puro sugat daw. So, yung pusang si Darcy ang tinutukoy ko dito, no? So, may nagdala daw kay Darcy doon sa vet clinic. Kung iisipin mo, parang sobrang coincidence naman ata na may nag-report or may nag-text na nakita nila si Abner. Tapos, within the same village, dinala si Darcy doon sa vet clinic. And it all fits the timeline from the time na napansin na nawawala itong mga pusang to dito sa condo. So, we're just waiting for an update na lang kasi ang sabi nung nagdala kay Darcy is plan nilang ampunin na lang si Darcy. Pero kasi hindi namin ma-confirm kasi babalikan daw kami ng clinic pero hindi na kami nabalikan eh. So, siguro natatakot na bawiin nung nakapulot kay Darcy yung pusa. Pero technically, wala naman kaming balak bawiin. If they want to adopt Darcy,
go ahead kasi yun naman din ang gusto ng mga volunteers dito to foster the cats and then have them adopted as much as possible. So kung meron kayong lead sa location ng mga pusang to, no, you can send me a message. No, ipapost ko yung pictures nila dyan sa screen para makita nyo ulit. So kapag meron kayong information about their whereabouts or kung napansin nyo, nakita nyo, let us know para we can check. Okay? Ngayon, hindi lang ito nangyayari dito sa condo namin. No? May mga naglabasan ding mga Facebook post from other cat groups na meron din silang mga community cats na nawawala. Mga days lang ang pagitan. And nakita namin yung mga post na to na nawawala yung mga pusa. And meron ngang isang condo dyan sa may Mandaluyong na yung board of trustees nila ay nagpasa ng ordinance. Basta ganon. Basta ang sabi nila ay dapat ay zero cat policy, parang ganon. So, tinanggal nilang lahat yung mga pusa dun sa condo na yun nang walang niha-niho. Pinagtatatanggal nila without even considering the science of what is or what should have been done properly to maintain these cats. Sila, since ayaw nila sa pusa, tanggalin na lang natin yan. So, pag-uusapan natin later on yung science. Ano ba yung science behind keeping these cats and para saan ba yun? Nakakalungkot lang isipin na may mga ganitong tao sa mundo, no, na who will do the extreme measures para lang talagang tanggalin itong mga pusang to put them in harm's way. Ilagay sila sa isang harmful environment. Wherein yung mga pusa, wala naman silang kamalay-malay, wala silang kalaban-laban, and they actually need us for protection. And yet, some people put them in danger. Ito, share ko na lang din sa inyo, no? Hindi naman talaga ako cat person. Never owned a cat in my whole life. Hindi ko alam kung allergic ako sa pusa. Feeling ko naman hindi. Pero hindi ako nakapag-alaga ng pusa. Pero, hindi naman ako indifferent sa kanila. I mean, alam kong meron silang buhay na dapat i-protect kasi powerless sila, voiceless sila. So, alam kong dapat silang protektahan. So, even though hindi ako 100% cat person, I will never put a cat's life in harm's way or sa isang dangerous situation. Hindi ko lang talaga sigurado bakit may mga taong masama ang budhi. Sabihin ko na, masama ang budhi para saktan or dalhin tong mga pusang to sa danger. No? Pero syempre, sa podcast na ito, no, hindi naman tayo andito para i-condemn lang ang mga taong to. But instead, we want to take this time para i-educate yung mga tao kung ano ba yung ginagawa ng mga cat volunteers or cat groups regarding these cats. Ito na, pag-uusapan na natin the science of it all. So, within the cat community, especially yung mga groups na nag-aalaga sa mga stray cats or community cats na to, they have this method that they call TNVR, okay? Or Trap, Neuter, Vaccinate, Return. Okay? Some call it CNVR or Capture, Neuter, Vaccinate, Return. Either way, same lang naman na meaning yan. Pero for this video, ang itatawag natin ay TNVR. So, ang TNVR ay isang humane and effective way to manage and reduce the population of feral cats in a community. Okay? Itong method na to, tried and tested na to. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, but other parts of the world as well, especially sa US and UK, even in Australia. So, widely used itong TNVR and again, tried and tested method. So, itong method na to, aside from meron siyang scientific backing, ito rin ay widely recognized because it is a sustainable and alternative method compared sa traditional na nating nakagisnan, which is euthanasia o yung forced killing or i-relocate yung mga pusa. Yan, dito sa Pilipinas, yan ang nakagisnan natin eh. Yung isasako mo yung pusa, ililigaw mo, di ba? So, ang goal ng TNVR is to reduce the number of the stray cat population sa isang community.
and at the same time, promotes cohabitation or coexistence ng mga cats sa mga residents kung nasa isang residential area kayo. So, explain natin kung ano yung stages or yung methods ng TNVR. Starting with letter T or trap. Trap, okay, sa step na to, okay, hinuhuli yung pusa using humane methods or the most humane way possible. They usually use cat traps, cat lures, mga cat food, cat treats para mahuli yung pusa, while at the same time, avoiding the cats from getting hurt. Okay, yung paghuli, hindi yung basta-basta huli lang, nadadamputin mo sa batok, lalagay mo sa sako, hindi. Kailangan humane way possible and dapat hindi nasasaktan yung mga pusa. Okay, that's letter T or trap. Next is neuter. Okay, ang next step is neuter or sa Tagalog, kapon. Okay, itong mga nahuling pusa, dadalhin yan sa vet para ipakapon. Itong step na to, this will ensure that these cats will not be able to reproduce anymore. So, kapag yung pusa ay neutered na, hindi na yan makakapag-procreate, hindi na yan magkakaanak. Therefore, hindi na sila dadami. And madali nang makokontrol yung population. Nagagets ba? Apart from that, marami rin namang positive benefits ang pagkapon sa mga pusa. Okay, mas nagiging kalmado sila, less hormones and less sickness. Kaya kaya yung mga aso nyo, di ba? Madalas siyang advice na ipakapon kasi nga may mga health benefits din yan para sa kanila. Now, next step natin ay vaccine or vaccinate. After makapon, itong mga pusang to ay bibigyan ng mga anti-rabies vaccines or other vaccines na kailangan nila to become healthier para hindi na sila magkaroon ng sakit at hindi na sila makapag-spread ng kung anumang sakit sa kapwa nila pusa at sa mga tao. Then the last step is return. Okay, ito yung pinaka-controversial na step sa lahat, return. After mahuli, makapon at mapabakunahan yung mga cats, ibabalik itong mga pusang to kung saan sila kinuha. Ngayon, Tito Alvin, bakit kailangan pang ibalik? Bakit hindi na sila dalhin sa pound? Okay? Una, hindi man lahat ng cities and municipalities may mga pound. Okay? Pangalawa, if in case merong kayong city pound, merong pound sa lugar nyo, ang capacity niyan, very limited na. Most likely, puno na yung mga yan. At this point in time, puno na yung mga yan. So, kapag na-reach na ng pound ang maximum capacity nila, hindi na yan tatanggap ng bago. Okay? I-refuse na kayo. Hindi na nila tatanggapin yan. Or, worst case scenario, tatanggapin nila yan, pero mag-euthanize sila ng mga aso or pusa na nasa pound to give space. Gets nyo ba? Thirdly, tulad ng sabi ko kanina, hindi naman ganoon kaganda ang kasasapitan ng mga hayop sa pound, no? Dahil nga sa limited space, sa limited resources, most of these animals will end up being euthanized. They will just die because of sickness, because of hunger. Either way, hindi talaga maganda ang endgame ng mga hayop na dinadala sa pound. So, papakapon mo, ba-vaccinate mo, tapos dadali mo sa pound para lang mamatay, doesn't make sense. So, reviewin natin, TNVR. So, trap, huhulihin yung pusa in the most humane way possible. N, which is neuter, ipapakapon yung pusa para hindi sila dumami. V for vaccinate, bibigyan sila ng mga anti-rabies vaccines and other vaccines for their health. And then R, which is return, ibabalik sila doon sa lugar kung saan sila kinuha. Okay, yan yung, in a nutshell, yan yung buong process or method ng TNVR. Now, ano-ano ba ang benefits ng TNVR kapag ginawa mo to, pag ginawa ng community nyo itong TNVR? Okay, number 1 is population control. Dahil kapon na yung mga pusa,
hindi na yan mabubuntis. Therefore, hindi na sila dadami. Diba? Make sense naman eh. Parang tao lang yan. Pag nag-birth control ka, di mababawasan na yung population ng tao. Hindi ka na makapag-procreate. Same with these animals. Mas madaling makokontrol ang population ng mga feral and stray cats kapag sila ay nakapon na. Another benefit is improved cat health. Dahil nga nabakunahan na yung mga pusa, protected na sila from infectious diseases. Therefore, it's less likely for them to spread sickness to other cats at sa mga tao. Diba? So, kung worried ka na baka makalmot ka ng pusa, if in case, no, knock on wood, makalmot ka, at least vaccinated yung mga pusa. Third benefit that TNVR brings to the table is community harmony. Dahil nakapon na yung mga pusa, it will reduce the unwanted cat behaviors like mating, noise, no, markings sa lugar nyo. Okay, once yung mga pusang to, or kahit yung mga aso, mas nagiging kalmado yung mga yan once makapon na sila. Medyo nagiging tamed ang mga pag-uugali ng mga yan. So, hindi na sila natitrigger to become unruly and to become uncontrollable animals. Now, another benefit would be cost effectiveness. Okay, TNVR is the most efficient method compared sa traditional na relocation method at pagpatay ng pusa. Yung method ng paghuli at pagligaw ng pusa, never-ending process yan. Yung inalis mong pusa, mapapalitan lang yan ng bagong pusa in a matter of days. So for example, no, may pusa dyan sa inyo, hinuli mo, niligaw mo. After 2 days, for sure may papalit dyan. So anong gagawin mo? Huhulihin mo ulit, iligaw mo ulit. At after a few days, for sure, may papalit dyan. So imagine mo yung oras, pagod, yung gas na ginamit mo para iligaw yung mga pusa. It's really not cost-effective. Nakaka-drain yan. Nakakapagod yan. So ewan ko ba kung bakit gustong-gusto nyong gawin yan. Now, last benefit that I can think of is TNVR being the most ethical method. So, TNVR respects the lives of these cats, no? Kahit hayop yan, may buhay yan. And it promotes coexistence with the residents of your community. No, itong mga pusang to, no, whether they are feral cats, stray cats, or even pets, may mga buhay yan na dapat nating irespeto. Okay, yan. Madami pa akong actually naka-line up na gustong sabihin regarding this topic, no? Pero siguro gawa na lang tayo ng isa pang video. I-part 2 ko na lang kasi medyo mahaba na din to. I-part 2 ko na lang sa next video yung mga gusto ko pang sabihin. Pero I'm hoping that I was able to explain the TNVR process, and I hope that it made sense to a lot of people. So kung meron kayong kilala na hindi alam ang TNVR or balak nyong magawa ng isang cat group, no? So I hope that I was able to help you and provide you materials that you can work on to start your TNVR process in your own community. Ngayon, kung isa ka doon sa mga taong may negative feelings, may ill feelings towards these community cats, I hope that this video gave you a different insights about cats. Kung bakit ginagawa to ng mga cat volunteers sa lugar ninyo. No? Umaasa ako na somehow mabago ang perspective mo towards stray cats. Also, I wanna say this na din, no? Kung may kapitbahay kayo na nag-aalaga ng pusa, lalo na if they are following the TNVR method, please remember, hindi nyo sila kaaway. Huwag nyo silang awayin. These volunteers are trying to strike a balance between taking care of these cats while keeping the interest of the residents of your community. So huwag nyo silang awayin, please. Kakampi nyo yung mga yan. Okay? I'm speaking in behalf of the volunteers of my community here. Ayaw din naming dumami yung mga pusa dito sa community.
Kasi hindi libre ang pagkain, hindi libre ang pagpapavet. Gastos yan eh. And we are taking that out of our own pockets. So ayaw namin na sobrang dami kasi sobrang gastos yan. Countless times na din naming sinasabi sa mga tao na we are not an animal sanctuary kasi ayaw din namin maperwisyo yung mga residente kapag dumami yung population ng pusa. Pinopromote pa nga namin na yung mga pusang nandito sa community ay i-adopt kung may mag-a-adopt. So, don't think of your cat-loving neighbor as your enemy kasi by the end of the day, they also think of the welfare of your community. Okay, sige. Diyan ko muna puputulin itong episode na to, no? Tapos magre-release na lang ako ng another episode regarding this topic next week. Pero siguro ang pag-uusapan natin doon ay tungkol sa vacuum effect and some questions that people ask about cats in the community. Okay, so doon na lang muna. So kung nagustuhan mo ang episode na ito, please give us a thumbs up and share this episode to your friends, and don't forget to tag us at Pretty Petty the Podcast. Again, if you are not yet subscribed to our YouTube channel, please mag-subscribe kayo, and kung hindi pa kayo naka-follow sa Spotify, i-follow nyo rin kami sa Spotify. Please, please, please. And you can also follow our social media pages by going to the link you see at the bottom of the screen or by going to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, you can send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!